spirituhanon nga bahin. O ako kining hatag ang panahon ko higayon sa mudala sa Word of God, Pastor Dante Singarpican. Praise God to God be all the glory, mga igsoon. Salamat sa inyong mga palakpak. Amen. Ang Ginoo mo'y mahimaya ato dili ako. Amen. Salamat sa atong buhi nga Dios. Ningtak na sa kabuntagon, padayon gyapon tanan ni kay Sikay, no, sa atong tagsa-tagsa ka mga kitpi, no, nga padayon ta nga gibantayan nato ang atong tagsa-tagsa ka kaugalingon nga dili ta mataptan sa sakit, no, nga coronavirus. Hantod karon kay ingon na sila nga dugay pa kuno ni kayo mawagtan, no, ang uban siguro mga 2025 pa, pero dito sa tuwa siguro maabot pa siguro mga 2023. So ato nang iampo nga ganantanan, no, by God's grace and God's power, kanantanan mahanaw ra na. Amen. Tanang mga buhat sa kaaway, no, nga grabe gyud ang ilang pagkuan kanang pag hagsa, no, sa daghan kay mga negosyante nga nangahagsa, daghan kayo mga ginagmay nga mga namuhunan, nawad-an na og trabaho. Wala na, gipang-close na nila. Mga ito pong tanaw siguro, ilan na lang po siguro po ang nasiguro ang nagbalik, ay nagsakto o buwis. So yung anak ang nahitabo. Pero kita, nagtuo ko nga bisag pag-unsay mudangan nato, no, mga kasakitan man, mga kapaitan man sa ato mga tagsa-tagsa nga kinabuhi, anaya kon ang kalayo ang kainit. Amen. Amen. Murag di sila mo ang uban. Praise God. So nagtuo ko nga matag usa ka nato nagkayo gihapon ta bisan pa man in spite sa mga pagsuway, so sa mga kakulian sa ato mga tagsa-tagsa nga kinabuhi. Amen ba? Amen. Nagkayo gyapon ta nangalagad, that's why ani ata karon diri nagdayeg ug simba sa atong buhi nga Dios, wa ta mo nga diri para lang sa tawo kun dili ningarit ta ug simba ta para sa atong gamhanan nga Dios nga may nagbuhat sa langit ug sa yuta. Praise God. Hallelujah. No, ganina samtang nagkanta sila, nakaanak ko man nindota Dios Ginoo, gamhanan kayo. Kinsa man ta nganong iya man tanggi amuma, nganong iya man tanggi atiman para nimo. Kinsa man ka para sa atubangan sa Ginoo. Mga humbo man ta, mga makasasala man ta. Pero nganong gihatagan ka ta niya og kanang pagtagad do? Nganong gitagad ka ta niya? Kinsa man ta para niya? Ano ba, makapangutana ta sa atong kagalingon, unsa ba ko Ginoo para nimo? Diha ito sa book of Psalms chapter 8 verse 4. No, nag-ingon diha, makapangutana ako sa akong kagalingon, unsa ba ang tawo? Nganong gihatagan mo man siya og bili, no? Nganong imo man siyang amumahon nga tawo lamang siya? Makapangutana ta ba kinsa man dai ko para nimo? Ngano man dai kitantanan mga igsoon? Bililhon ta in the sight of God. Amen. Ibuhatan niya sama sa iyang dagway. No? That's why, kung sa may mga pagsuway, moabot na to, magmadaogon ta o magkayo kita kanunay mga igsoon sa atong pag-serve, sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Diyos. So, kaya mo, no? ang mga disipulo sa atong buhi nga Diyos, ang 12. No? 12 ka mga disipulo. Like itong 12 tribes of Israel. Meaningful yun kay ning 12 para sa Ginoo, no? 12 tribes of Israel, niya 12 apostles. Ang 12 ka mga apostoles sa atong buhi nga Dios, dili lalim ang ilang nahiaguman nga kamatayon. Kung ikaw siguro atong tayman naa pa ka sa ilang mga kinabuhi, makaingon jud ka, ingon naa sila Ginoo. Nganong ingon anak man ang hitabo sa ilang kinabuhi? Di man ka nagpamutlag liog. Liman ka nang itulog watos mantika na nagbukat. No? Anak jud ka ba? Lain mo sa Old Testament nga ang Ginoo mitubag yun dito sa mga higala ni Daniel. Kaya naman, ang ilang mga kinabuhi, ilan ang gisumitir sa Ginoo. No? Nagkinabuhi na sila subay sa kabubuto sa itong buhi ng Diyos,
nagkayo sila sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Unsa may dangatan sa ilang mga kinabuhi na hibalo na silang daan nga inigpanaw nako, inigbiya nako nianing kalibutan na nasayod ko nga adto sa gingharian sa akong amahan. Maayo nga akong kahimtang. Amen. Kinsa nag-expect na mga igsoon? Amen. Kitang tanan nag-expect na anak mga igsoon nga one day kitang tanan magkuyog diha punta ngadto sa iyang gingharian, magdayeg ug magsimba kaniya diha sa espiritu sa kamatuoran ng igsoon. So kining tanan nga panghitabuan naa dinhi karon, training ni nato karon ig-abot nato dito, di ta masyak pa. Ano sila? Grabe man anak nila dayeg, kinsa may ilang giday. Kibaw na ta sa diri palang tadaan. Doon natin mga training. So usbon ako gikinahanglan na mag-usa ang matag-usa ka nato, bantayan nato ang atong tagsa-tagsa ka mga altar o ang tagsa-tagsa nato ka mga lamparahan mga igsoon nga magkayo gyud ni kanunay mga igsoon. Sa pag usay mudangat ani ato jud pangayo sa atong buhi nga Dios nga magkayo gyud ni kanunay pinaagi sa pamati sa iyang pulong, pagbasa sa iyang pulong ug pagbuhat sa iyang kabubuton mga igsoon. Mao man ay gusto sa Dios nga buhaton nato ang iyang kabubuton, ang iyang God, ang God's will mga igsoon. So musunod lang ta. So obedience is better than sacrifice. No, mag-unsa man na imong pagsakripisyo diha, no? Nangalagad kag 20, 50, 60 ka tuig sa atong buhi nga Dios. Pero but in the end, no, tawag kay sakripisyo lang. Wala. So to obey is better than sacrifice. Mas mayo ang pagsunod kaysa mga halat ng mga sinunod. Nakahalat ako, mauna ni, mauna. So obedience, sunod na kita kung sa'y nasa itong giingon sa gisulti sa itong buhi ng Diyos mga igsoon. So, din initak na sa kabuntagon, no? Dili ko maglangay atong sultan ang atong buluhaton initak na sa kabuntagon. Ablihan na ito ang atong tagsa-tagsa ka mga Biblia diya sa 1 King o unang mga hari, 1 Kings chapter 18. Siguro nasayod na mo ani o kadaghanan na nato balik-balik kini nga bersikulo kalabot sa mga propeta o sa mga Diyos nga igsoon. So ang ato lang din karon nga atong likunon ang atong pagtuo in times of troubles nga moabot sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Chapter 18 verse 20 mag-start. Verse 20 mag-start. Okay, uban nila ko ninyo sa pagbasa. Busa gipasuguan ni Ahab ang tanang katawhan sa Israel o gitigong ang mga propeta ni Baal dito sa bukid sa Carmel. Ug si Elias miduol sa tanang katawhan ug mingon, nganong dili man kamo makahukom kung si Yahweh mao ang Dios, simbaha siya. Apan kung si Baal maoy Dios, siya simbaha. Apan ang katawhan wala gayon motubag kaniya. Unya si Elias miingon sa katawan, ako na lamang ang nahibilin sa mga propeta sa Ginoo, apan ang mga propeta ni Baal 450 pa kabuo. Hatagi kami og duha ka turong baka, pabilia silang usa aron ilang ihawon og lapa-lapaon og itungtong sa sugnod, apan kinahanglan nga dili kini duslitan, dili sa kalayo. Unya andamon ko usab ang usa ka turo ug ipahimutan ko ibabaw sa sugnod ug dili ko usab duslitan. Ug sampito nila ang ngalan sa ilang Dios, no, tanaw diha, ang ngalan sa ilang Dios is small letter D, no, meaning Dios, Diyosan. O sampito ko usab ang ngalan ni Yahweh, which means si Ginoong Kristo. Apan ang mutubag pinagi sa pagdalag kalayo, siya mao ang Dios. Tinuod nga Dios, capital letter D. Ug ang mga tao miuyon. Kunya si Elias miingon sa mga propeta ni Baal, pagpili kamo usa ka turong baka ug andaman ninyo kini, pag-una kay daghan man kamo ug sangpita ang inyong Dios nga magpadala siya kalayo. Gikuha nila ang turo nga gihatag kanila, giandam nila kini o gisangpit nila si Baal, gikan sa buntag hangtod sa udto, sila miingon, "O Baal, tubaga in town kami." Nagsayaw-sayaw sila, libot sa halaran nga ilang gihimo, apan wala gayoy mitubag. Kini siguro makarelate na mo ni ano kanang magsayaw-sayaw ba? Sayaw-sayaw.
Sa pagkaudto si Elias mibugal-bugal kanila. Kini si Elias bugal-bugalon jud kay ni. Nga nag-ingon kusga pagsampit kay Dios man kaha siya tingali na malandong pa siya o tingali may gilakaw o natulog ba o kinahanglan pukaw. Og mikusog sila pagsampit og gisamad-samaran nila ang ilang lawas pinagi sa mga espada ug bangka sumala sa ilang nabatasan. Uyaw kay sila mga ritual. Sa pagkapalis na nagpadayag gyapon sila hangtod sa panahon nga ihalad na ang hapunong halad apan wala gayoy mitubag kanila. Unya maingon si Elias ngadto sa tanang katawhan, duol ka mo kanako ug miduol kaniya ang tanang tao ug giayon niya ang naguba nga halaran sa Ginoo. Unya nagkuha si Elias og 12 ka bato sumala sa gidaghanon sa mga banay sa mga anak ni Jacob nga ginganlan sa Ginoo ug Israel. Ug pinaagi niining mga bato naghimo siya halaran og halaran sa ngalan sa Ginoo ug naghimo siya usa ka kanal libot sa halaran ug ang kadak-o niini kasuldan og 20 ka litro nga tubig. Gipahimutan niya ang mga sugnod ug gilapa niya ang baka ug gitungtong diha sa mga sugnod. Miingon siya pun-ag tubig ang upat ka tadyaw ug ubuhi ug halad nga sunugonon ingon man ang mga sugnod. Ug miingon si pagayod siya bubuhi pa ninyo ug ibubuan na usab nila kini ug miingon na usab kanila si Elias bubuhi na usab ninyo sa ikatulong higayon ug gihimo nila kini. Misanap ang tubig libot sa halaran ug ang kanal na puno sa tubig. Sa paghimo sa punong nga halad si propeta Elias miduol sa halaran ug miingon, O Ginoo, Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, ipakita nining adlaw nga ikaw mao ang Dios sa Israel ug nga ako mao ang imong alagad ug nga gihimo mo kining tanan tungod sa imong sugo. Tubaga itaw nako o Ginoo aron masayod kining katawhan nga ikaw mao ang Dios ug nga gipahinulsol mo sila. Unya mikunsad ang kalayo sa Ginoo ug giut-ot ang halad nga sunugonon ingon man ang sugnod lakip ang mga bato ug ang abog ug nauga ang tubig nga diha sa kanal. Sa pagkakita niini sa tanang katawan nang hapa sila og miingon, si Yahweh mao ang Dios, si Yahweh lamang maoy Dios. Amen. Mag-ampo ta, magpasalamat ta sa pulo sa tubig nga Dios. Ginoo, salamat Ama sa imong mga pulong among pagtungog. Salamat o Yahweh, ikaw gayon ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Amo kang iimbitar, ang imong presensya, itag na sa kabuntagon, ang imong kapamuhat, magapandihok sa among taliwala. Salamat Amahan, ang imong mga pulong, imo nang gipadaling na. Jesus Christ name. Amen. Amen. Keep your altar burning. Keep your altar burning. So, kinanglan na ato yung bantayan ang atong taksa-taksa ka mga altar na doon na yung kalayo. No? Isupan kayo kung sa unang panahon ang mga altar sa una no na may altar karon nga ano piki kanang di kurinti ba kanang pirmi magkayo sa unang panahon kay butangan man to nila parahan butangan man to nila gas ngadto magbuntagay no mabuntagan. So karon pwede na di kurinti butangan nagsuga nga buwan ana lamparahan no diha na sa altar ibutang. Pero dinhi mga igsoon ang atong Dios gamahanan nga Dios. Amen. Gamahanan siya nga Dios. Our God is a supernatural God mga igsoon. The fire of God speaks of the power of God mga igsoon. So dinhi nagsulti no ang kalayo sa Dios nagpakita kini unsa ka makagagahom ang atong buhi nga Dios mga igsoon. So dinhi balandaan mga igsoon nagpakita na ang Dios og milagro nga siya mao jud ang Dios sa 12 tribes of Israel. Dios siya ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. So unsaon man nato pag dawat sa kalayo sa atong buhi nga Dios? How can we receive the fire of God? So ato ning mahimo kining tanan mga igsoon pinagi sa atong pagsunod sa scripture nga atong nabasa karon diha sa book of 1 Kings chapter 18 verse 20 to
39 mga igsoon. So by preparing our altar, by rebuilding our altar, and by destroying the unbelief. Una, by preparing our altar, in verse 22, ingon diri, then Elijah said to the people, I alone am left, a prophet of the Lord, but Baal's prophet are 450 men. Pagkadaghan nila, ako na lang ang nahabilin. Ang mga propeta ni Baal, 450 pa kabo, pero ako, usa na lang. So, din atong nakita din mga igsoon, altar, nag-represent na sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. No? Ang buti pasabot sa altar, ang ato ng tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Ang atong tagsa-tagsa ka personal nga mga altar sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, which naasulod sa atong tagsa-tagsa ka kasing-kasing. Si Elijah, no? Iyang giandam daan ang altar. Nga naman, nasayon man siya kung iyang andamon ang altar, aduna joy kalayo. Amen. Kita bitaw kung magbuhat ang altar, ato mo yun ang tarungon mayo, ato mo yun ang ipahimutan og mayo, aron dunay atong ibutang niya nga kalayo. Lisod man. No, usbon ako ang matag usa ka nato gikinahanglan nga atong i-prepare ang atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing pinaagi sa pagbasa sa pulong sa atong buhi nga Dios nga igsoon. Kaya pinaagi ana maanda mga atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing sama sa gihimo ni Elijah, which means Elias sa Cebuano nga pagkasulti mga igsoon. So gikinahanglan jud mga igsoon nga ang atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing ato yun ang andamon kanunay. Amen. Andam kita, be ready in season or in out of season mga igsoon. Dapat prepare kanunay ang atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing mga igsoon. No? Kung sa may mudangan, no? Talipay man, kaayuhan man dapat ready ta kanunay. No? Nagkayo kanunay ang atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing which ang atong tagsa-tagsa ka altar. Igsoon, kumusta man kaha karon ang imong altar? Nagkayo pa ba kaha? O ang kainit sa kalayo? Or ba bisag anoos na lang na? Atong panikamutan nga dili na sa may mong anoos kung dili nagkayo gyud na. Magbasa ta kanunay og buhaton nato ang ipabuhat sa Ginoo sigon sa atong tagsa-tagsa ka mga ability o kapasidad na gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato. Amen ba? So salamat sa Ginoo mga igsoon. Last day, tungod kay doon naman may gipang seminar before sila nga makasulod sa Mac Riders, sa PFC Mac Riders. Before sila musulod diha, amo dyan na silang i-orient niya. Before pa sa orient, amo dyan na silang share sa Word of God. Amo dyan na silang padawaton. So, aging adlaw, ako'y nag-share nila dito sa ako silang ipadawat ni Ginoong Kristo nga igsoon. Ano mo sayang nga kay sa matag higayon mga igsoon ang tagibaw sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kini higayon na kay ni namo, higayon na kay ni nato. Nga makapaambita sa pulong sa atong buhi nga Dios. So ako silang ipadawat. Ako silang gisiran sa gugma sa atong buhi nga Dios. O ako silang gisultihan nga kitang tanan makasasala gyud ta. Ug wala gyud tawo nga walay sala nga ning kalibutan na din silang tanan nanawa usa. So salamat sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Ingon ana. Katong adlaw, no? Kanto karon natuo ko nga ang anghel sa Ginoo nagsaka kanaog. Tumang kalipay kung sa usa ka makasasala nga midawat o mibalik sa tiilan sa atong buhi nga Dios mga igsoon. So ingon ana mga igsoon. Ang imong altar kumusta ka? Diha sa imong panimalay, nagkalayo ba ang altar nimo? Diha sa imong mga higala, nagkalayo ba ang altar nimo igsoon? Ang altar mga igsoon, usa na siya ka lugar diin nato matagbo
magtagbo ta sa atong magbubuhat kada adlaw. Mag-ampo ta kanunay. Sulod sa atong tagsa-tagsa ka mga lawak or moapil ta mga gathering prayer. Sama din every Saturday, doon ay gathering prayer every 5 a.m. in the morning. Doon ay mga pag-ampo na atong buhaton din. Every Wednesday and Friday, doon na magyapon tayo mga prayer. Mag-ampo ta sa mga tao nga nanginahanglan mga pag-ampo nga ang tanan nila mga needs, ang tanan nila mga panginahanglan ma-providean sa atong buhay ng Diyos. Amen. Kita lang ang mo-intercede, kita lang ang mo-patiwala ug mag-ampo ta ug muduol ta ngadto sa atong buhay ng Diyos. Kaya nga naman, ang pulong sa Ginoo nagaingon, dako kahimuan ang pag-ampo sa tawo nga matarong. Amen. The prayer of the righteous people is powerful and effective. Epektibo yung kayo. Hallelujah. So a place where you can experience the presence of God. Diha nato masinati ang presensya sa Diyos. Diha sa altar. So gikinahanglan yun ang atong altar. Kinahanglan siyang ready adlaw-adlaw. I-prepare igsuon ang imong altar, di pa wahi ang tanan. Pwede pa nimong i-prepare karong adlaw. Samtang naminaw ka karon sa mensahe sa atong buhay nga Dios, andama ang imong kasing-kasing. Altar usa ka lugar diin ihatag ang atong mga pagsimba. No? Diya sa atong buhay nga Dios. Usa ka lugar diin atong ihatag ang atong mga pag-ampo nga na sa atong buhay nga Dios. Ang altar na iso. Lugar din atong itugyan ang atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Di ba? Kung mag-ampo ta sa Ginoo, Ginoo, pasaylo ako. Nakasala na sad ko sa akong pananaw, sa akong pandungog, sa akong pinulungan. Pasaylo ako, Ginoo. Usa ka lugar ang altar diin imong isurrender ang tanan ngadto sa atong buhi nga Dios. Amen ba? At ito mo isurrender, ayaw isurrender sa tao. Confess your sin to God. At ito sa Diyos na ito, ikumpisan. 1 John 1:9. Surrender ito. Ayaw isurrender na ko, ayaw isurrender na misakin sa adto sa Diyos. Amen. Tao ramang na sila, tao ramang ko. Basi niya guwante. Mausap ang dagan sa ilang kinabuhi. Kung managagupisan niya, tumagitaw siya. Ibigan niya. Ibaw ko sa mga pinamata. Kailan doon din. Murag Moses ba? Kitaan. Moses. Tago-tago si Moses. Nagbuhat og dautan. Yan, amay nakakita niyang Hebrewan nun. Kitaan niya Moses. Mo may naghusay niya. Imo may husay yun. Kita naman ko sa imong himo. Basi nagtuo ka kung kita sa imong himo. Hadlok Moses. So mga igsoon, usbo na ko, lugar diin ato itugyan o isurrender ang atong kaugalingon. Ang altar. Ato ba ngayon sa atong buhay ng Diyos na sa dihang muduol ta sa atong buhay ng Diyos, doon na natin connection, doon na natin relasyon niya tungkol sa altar mga igsoon. Ato ba ngayon nga, Lord, pag-uha ang akong kaugalingon. Kaya dili yung ko kabag-o sa akong kaugalingon bisan usaw na kong paningkamot Ginoo. Nanginahanglan yung ko nimo. For without you, we can do nothing. Wala di ko'y mahimo Ginoo kung wala ka. Ang altar usab nga igsoon, pinaagi din ha ang atong strong relationship sa atong buhay nga Diyos. Kanunay, intact, malig-on ug maayo. Diba? Pero kung dili na ta mo connect sa Ginoo sa para sa atong tagsa-tagsa ka mga relasyon. Kung dili na ta magkuyugay kanunay, lagyo na ta kanunay, di ba? Di na mayo ang atong relasyon. Tagsa na lang sa mga magtiayon.
Dagan kayo na nga guba, labi na kung ato gawa sa nasod. Ano naman, di naman kayo mag-contact na lang through social media na rin, tungkol sa panahon ka rin, tungkol sa kahit magkita-kita na lang, tawag na lang, video call. Pero lahat itong personal, ngayon mo siya mahikap, maduol, kaysa picture na lang, ya, madungog na lang ni mo siya, makikita lagi ka niya, personally. Di ka mahikap niya. Dagan na naguba sa atin niya. Pero, kung ato yung i-prepare ang atong mga kasing-kasing, ang atong tagsa-tagsa ka mga altar, kanunay nga na itong kuwing Diyos, malikon o mayo ang atong relasyon, diha kaniyang may igsoon. Amen. Usap ko din siya kalugar. Igsoon, nga diin, madawat na to, marasin na to ang kalayo sa atong buhay nga Diyos. Kaya naman, every time nga magbasa ka, kanunay sa iyang mga pulong, every time nga ikaw mainampuon ka kayo, nagbuhat ka sa kabubuton sa atong buhay nga Diyos, siyempre, init ka kayo. Nagkayo ka. Kisa may nagkayo din nga mga batanon. Amen. Ayaw paabutan ang inyong kalayo mga igsoon. Muaw na, mahimo na lang anuos. Sa kadaghan na itong aging mga bibilag adlaw, 76 ka buo, kadto mo'y klaro kayong kayo. Karon mura nag-anang mong kanuos ba? At itong pangitaon, katong mga tawhana, amen. No, di tato pasagdan. Alimahan o katimanon tato. Diba sa inyo magkaano usta? Ato pa ngayong ibalik sa Ginoo, Lord. Akong ibalik, akong i-prepare ang altar, balik Ginoo para katong mga tawhana, dili masayang. Di man lang kutob natong adlaw ang ilang pagkigrelasyon sa atong buhi nga Dios. Sinungdanan pa lang to sa ilang pagkinabuhi, subay sa kabubuton sa ating buhay ng Diyos. Usbon ako, usag yun ka lugar, mga igsoon din, madawat na to ang kalayo sa atong buhay ng Diyos. So, gikinahanglan, i-prepare yun na to, kanunay nga itong kasing-kasing ang atong tagsa-tagsa ka mga altar. Ikaduha, by rebuilding our altar. In verse 30, unya maingon si Elias ngadto sa tanang katawhan. Dool kamo kanako, midool kaniya ang tanang tao o giayo niya ang naguba nga halaran sa Ginoo. Wow. Dinhi rebuilding. Ingna imong tapat rebuilding. Tukura pag-usab. Gani na gi-prepare man to nimo karon gitukod na gyud nimo. Imo na yung gibuhat do na gyud action word, rebuilding our altar. Kung ang imong altar igsoon damage na siyempre di na jud ka maka-expect diha og napay kayo. Kaya nga naman damage naman, guba naman na siya. Kisa may nagguba na ang buhat sa kaaway. Diba? Buhat sa kaaway. Bisa pa man sa mga kalisdanan karon, sa panahon karon, ang mga tao mangita jud paagi. Post pa, Facebook pa. Pero sa pagsimba sa Ginoo, pagsayaw diha sa bulaton sa Ginoo, wow, mo post. Pero wala, ngayanar ba eh? May kayo sayaw. Post pa, nya may tag within maktan lang to nga post. Abot nakita natin mo kalimutan. May nagmaingon kasi BO, within maktan na niya, away na mo ang maktan na niya. Diba? So, usbo na ko mga igsoon, when your altar is damaged, there is no fire. There is no movement. Patayin nyo na siya. Ano man? Damage. Guba ang altar. So, atong i-reveal, gikinahanglan sama sa gihimo ni Elijah. Then Elijah said to all the people, come near to me. So, all the people came near to him and he repaired the altar of the Lord that was broken down. Guba. Kini din eh. No? Salamat sa Ginoo na doon na tayo mga kaigsuunan no? Sa literal o sa physical din eh. Na doon na yung mag-ayo-ayo din eh. Dili mag-ayo-ayo, mo-ayo yun din eh. O kung sa'yo mga angayan, ayoko.
Salamat bro. To God be all the glory. Bro Rowan, Bro Patrick. Sa tanan, nato nga mga kaigsuonan. Na padayon, naga-support, nihatag. Sa ilang oras, dili lang sa ilang oras, sa ilang salapian ng bahay. Kana din ang napita, sige naman nagtuo na itong mga pipila ka buwan, pero by God's grace, napag-una. Salamat sa itong mga igsuon, Pastor, ako provide ng pintala na, pintali na. Salamat sa mga kaigsuonan na to. Dahil usa nga Domingo nga, pag humang service, pagkahapon, dito luyo, amintala tanan, sangka doy, patrabaho doy. So salamat sa Ginoo. I-repair din na. Tanaw nila nga gupa, pero kini atuan dili daghan pa gyud. Ang gusto na ko mamahita mo nga kini dili napita matayas kini. Nga after mabutangan na napo nato pa kisang ni. Pero nagkinahanglan jud na siya ako nga kwarta. Pero nasayod ko nga atong buhi nga Dios, provider siya nga Dios. Sa tanan nato nga mga needs siya nagamit mga igsoon. Amen. Nagatagbo siya sa tanan nga atong mga panginahanglanon. Itagbo mo ganin niya ang mga langgam, kita pa nga nakapangutana ta, kinsa man day ko para nimo ang imo kung giatiman nga imo pa kung giamuma. Unsa man day ko para nimo? So karon kamo diha nga nagsikto ang inyong singot. Nag-ampo ta sa Ginoo. Kanang giingon nila gahatag, aron paghatag. Makairkot ta. Namo na itong kuan diri. Gusto nga marinak sa mo din nga. So ato i-repair. Kini bitaw dinhi nagtuo mo kung di na jud ko makapahimo ni ani dinhi. Kay sa dihang nagkuha ko og tawo, akong ipangutana taga dihang luyo, ko sir. Pila jud kay budget nani kung ako ning ipakuan pataro. Siya nga gatos kapin din eh. Siya mo kaanaw sa paglimang asa kung kita kwarta gatos kapin. Pero to tell you frankly mga igsoon, by God's grace nakuha pa yung taon na to. Amen. Pinagi sa itong mga tithes and offering. Amen ba? Di ba ito malipay anak? Amen. Di ba mo makakita na anak kanindot bitaw no? Hallelujah. Inaagi lang sa atong gibutang diri nga karton diri sa una. Primero, naghagbong ninyo, tinaginting sila siya. Buong may nagkadugyan din naman, tinaginting din naman timo. Baga na siguro ni. Na siguro ni po. Among kuan, tanaw. Ya, desidido mo kayo. Wasa, bagita niya. Tanaw na uwa ka di ipod kaabot. Sa 20, wa, dili kaabot. Pero, tungod lagi kay kursunada ta ato ipa-repair, namalit ko. So, sunod-sunod lang mga igsoon. Ang Ginoo nag-provide basta doon ay buhaton nga lakang ang iyang anak. Amen. Noon ko. Sa ako mga higala, mga amigo na to. Salamat po ta. No, sa ubang naay mga negosyo nga midunit, ihatag sila. To God be all the glory. Ang Ginoo mong gapadalangin. Pastor, kini ako. Hatag og amam. Na inihatag 5,000, na inihatag 2,000, na inihatag ko. So ang Ginoo nag-provide yun sa tanan. Basta ato lang lihokon, ato lang i-reveal ang atong tagsa-tagsa ka mga altar. Tukuro na to pag-usab ang naguba nga altar sa Dios. Kung mutukod, no? Na kini musika na ang kalayo sa atong buhay nga Dios. Amen. Kung matukod na nimo igsoon, siyempre nga na musugo na pud ang fire sa atong buhay nga Dios. Kay nung mo atong the story of 10 virgin. Itong napulo ka dalaga ba? Itong 5 nila malamon, ang 5 nila tundangha kayo ba? Ingon ang 5 nga, mamalit sa tagas,
Aron doon na dyan, magkayo dyan ni kanunay atong so. Ang lain ni Mara, perting patlan na, sige lang. Diin ka to sila, sa asang baile, asang disco, asang inom to, siguro ba? Nagsalig lagi sila, kaya na sila laing kauban nga 5. Kay ilarang uman unya, kung hukdan sila gas. Kaya waman pahuwam, malamon man kayo. Kaya hay niyo, kamu perting ko ami dito, kami nangandaming may dire. Pag-abot, sikas nun, sila na ang portahan. Ang nakasuot ka ito rin, ito na ikso, na ikalayo. Nagkayo ka nun ay. Sila, masukli, taon eh, ganina, ganina taon, may diri nagkatan. May kalayo, ugaman, noos man lang. Itong ilong pa. Kasuay, bayataan na. Kami sa una, wapa may suga, kapuntak. Tumahilo. Ito, napunos ang noos. No? So, atong tukuron mga igsoon, pag-usap, ang naguba ang altar sa atong buhi ng Diyos mga igsoon. Amen ba? Atong tukuron pag-usap. Ang altar sa Ginoo nga naa karon sa imong kasing-kasing. Dili kita makaduol sa atong buhi ng Diyos mga igsoon kung dili na to tukuron pag-usap ang altar. Guba ang altar. Ikaw kuno, guba ang imong unahuna, guba ang imong kasing-kasing, makaduol pa ka sa Dios. Dili ka makapangutana sa Dios ngano imong kung ingunani Ginoo. Nagdahi man ta kun imo, nisimba man ta kun imo. Di ka ta makapangutana niya. Di ka moingon ang Ginoo, anak. So yan ka. Asa imong pagtuo. Kung wala tay personal nga altar, kung guba ang atong altar mga igsoon, wala gyud. Lost connection yun ta. Sa atong panahon karon, palayo daw sa internet. Tanaw tayo magkakunik, magkag-video call, wag ka dito sa imong higala, palayo ka. Pero magpaduol ka. Sagab kayo. Kusog kayo. Uha. Tanan. Yung anak na po na, diya sa itong pagpagalagad sa itong buhay ng Diyos mga igsoon, dapat paduol yung tananunay, ato yung i-repair, ato yung ayuhon ang altar nga naguba mga igsoon. We must repair our altar mga igsoon. Amen. Gikinahanglan yun nga atong i-repair, atong ayuhon, atong tukuron, pag-usap ang altar sa Ginoo nga naa diri karon sulod sa atong kasing-kasing, nga diri sulod sa atong mahuna mga igsoon. Bantay ta sa buhat sa kaaway karon, bisa pa sa pandemic karon, mga tao karon back to normal. Ang lihok. Mura lang way mga panghitabo nga dinadto. Ang ubang mga negosyante na problema. Pero ang uban, ay sige, nag-TikTok, sige, nag-post, Facebook, ang problema. Ang uban, nagpangita ng usay panginabuyan. Ang ubang amahan, wala, naluya, panikay-sikay, alam, doon na dyan, panudanan na magkaon. So, karon mga igsoon, daghang mga Kristohanon nga wala na mag-amping sa ilang tagsa-tagsa ka mga altar, ganuman, tungod sa panahon karon. Nawala na. Nakalimta na nila. Dili pareha sa una ba? Tumbang o bagang nangalagad sa Ginoo. Grabe kayo, inampingan kayo sa kibaw sa oras, unsang orasa ang tigbasa sa unsang orasa mo basa sa Bible, unsang orasa mo ampo. Init kayo sa nagkadugay na wa. Ang devotional na wa. Sa marusad sa bag-o ba nga gamit nimo kung doon na bag-ong gamit. Cellphone ba ron o sapatos, sa bag-o at tarunga. Ayun, lumayo, pagkadugayan, pwede na itsa-itsa. Diba? Isod kayo, gigunan na itong kinabuhi. Diba? Daghadyan kayo sa mga Kristohanon ang iyong anak, ang hitabo karon ng iso. Nga wala na nila ampingi ang ilang altar. Kita nga mga lalaki, ampingan na ito atong mga altar. Amen? Kung doon ay mga pagsuway o nga hitabo na sa itong mga kinabuhi, charts to experience na to siya sa matag-usa ka na to. Mga babae,
Kini mga tawhana, nakasinati din nila. Nasinati nila ang presensya sa akong buhay ng Diyos. They experience the presence of God. But suddenly, they are darkened because of their altar is ruined. Ingna imong kaltapan ina suddenly. Ug sa kalit. No? Guba ang inang altar. Kaya nga naman, guba ang daan. Darkened, ruined. Pero kini mong usbon ako, kini mga tawhana, init kaya ni sa una. Pero tungkol lagi sa uso-uso, kita na bumong karon. Grabe na dyan ang mga tao, di na mao. Pero ano simbahan, nindog kay sinina, maayo kay sinina. Pero post ng ilang dagway nga nasa simbahan, mauwaw. Pero kanang sila-sila ra, nagabrara, post pa. Yawa. Diba? Di na mauwaw niya, dagang kita o nakita. Ibu kalibutan. Nangit-ngitan, naguba. So, atong bantayan ang atong tagsa-tagsa ka mga altar nga guba mga ison. Atong ibalik, amen? Tukuro na ito pag-usap ang altar nga guba. Ang altar sa atong buhay ng Diyos. Naghandong, naglong, kanunay ang Ginoo ni Ana mga igsoon. Nga adunay mugtukod pag-usap sa maong altar. Walay lain anak mga igsoon, ikaw, ako, kita na naadiri. Amen? Dagutan na ito ang uban. Pakayuhan na ito ang uban. Nga kita karon ang adunay kalayo. Diba? Nangit-ngitan na ng mga tawhana. Nakalimtan nila ang Diyos kung man makadawat sa panalangin. Yung nani masad, ang ubang mga Kristohanon, sa dihang wala pa katrabaho, grabing ampo sa Ginoo, Lord, tagay. I-provide sa Ginoo, tungod kay atong Ginoo, buotan man, maayo man kayo. Nakatrabaho, pagkatrabaho, nakalimtan ang Ginoo. Diba? That's reality. Mo yun na siya realidad sa tao. Ngayon naman, labi nagbisi ka sa oras, makalimtan yun mo ang Ginoo, mawala yun ka, ma-autopasin yun ka. So, mo yun na siya realidad mga igsoon, mo yun na siya kamatuoran. Nakalimtan na nila ang Ginoo. Sa dihang dunay panalangin nga moabot. Nakalimtan ang Ginoo. Dapat atong tagaan ang Ginoo. Amen. Lugar sa iya naman. Dawat mo na natong libre. Niabot mo na natong libre. Atong tagan ang Ginoo mga igsoon. Amen. Balikan na ito. Matupad na sa Book of Proverbs. 11:24 siguro na. Doon ay uban na walay undang sa pagpanghatag. Nag-ana mo Ginoo kadato. Kanang way undang, wala undang ba pag-support? Sige panghatag, sige panabang ato sa uban. Unsay wala nila imong provider nga ana ba? Nay ubang tawo nga ingon ana pero nag-ana mo kadato. Pero nay uban nga nagsigig kanang hipos. Nag-ana man yung kapobre. Dili na ako nana sa Book of Proverbs. Tara, 11:24. May mga tao nga walay pugong-pugong sa paghatag apan nag-anam sila kadato. Apan adunay naghikaw nga angay unta niyang ihatag apan nag-anam hinuon siya kakapos. Murag iyang hikawan. Siguro wala kasabot. Nga ang paghatag mas maayo pa kaysa pagdawat. Ang hatag taganon na yung mga igsoon, amen? Kung sa'yo na to, hatag ta. Kaya binaagi na ng mga igsoon, repeat doon na to. Matukod doon na to pag-usap ang atong sa tagsa. Kaya mga altar. Ikatulo by destroying the unbelief. Binaagi sa pagguba, sa pagkawalay, pagtuo. Balik ta sa 1 Kings chapter 18 verse 27 to 29.
Sa pagkaudto si Elias, may bugal-bugal kanila nga nag-ingon, kusga pagsakpit kay Diyos maka siya. Tingaling na malandong pa siya o tingaling may gilakaw o natulog pa o kinahanglan bukawon. O bikusog sila pagsakpit o gisamad-samara nila ang ilang lawas, pinaagi sa mga espada o bangkaw sumala sa ilang nabatasan. Verse 29, sa pagkapalis na, nagpadayon gyapon sila hangtod sa panahon nga ihalad na ang hapunong halad apan wala gayoy mitubag kanila. So, atong destroy, atong gubon, kanang huna-huna mindset nga walay pagtuo. Kasi nagtuo dire nga atong Dios Espiritu. Amen. Ingon siya sa Book of John, no, chapter 4, verse 24, nga our God is a Spirit. Kapag kantong siya, ang Ginoo usang Espiritu, nagpangita siya sa mga tao nga musimba kaniya diha sa Espiritu sa kamatuoran. That's why ani atagaron we worship Him in Spirit and in truth. Amen. Ato siyang giday ug gisimba karon diha sa Espiritu ug sa kamatuoran. So ato makita diri the altar of Baal, mga igsoon, means the spirit of unbelief. Espiritu sa pagkawalay pagtuo, mo na siya. Si Baal ang espiritu sa pagkawalay pagtuo. So atong tangtangon ang mga Baal karon, ang mga Baal karon sa atong tagsa-tagsa ka mga pagkawalay pagtuo, mga igsoon. Unbelief mga igsoon. So klaro kayo, kung atong tanaw na siya, opposite na siya sa pagkawalay pagtuo. Diba? Kanang maduha-duhaon ka, usa na siya. Resulta na siya sa imong pagkawalay pagtuo. Kana bitaw musulti ka, nay mangutanan nimo ba na imong tubagon? Pagtubag nimo ginawa ka, sure. Taro ato akong tubag nimo nangutana ba kanako ni imong pag-uinaw sure. Tawa experience wala. Amen. Nay mangutanan nimo ba ni pangutana? Mo ingon nga, tubagon nimo sa tarong tubag ni inaw ni ka sure. Sure. Katarong ato kung tubag, nangutana ra ba kanako ha? Sige, ikaw kunoy pag ako'y mangutana. Baliho na to, no? So mao na siya mga igsoon, espiritu sa pagkawalay pagtuo. Gisgutan ni anak ato sa iyang disipulo na puno, balik na punta. Ni Samot ba? Sa pinabali ba? Sa pinabali si Samot. Si Tomas. Tuo lang makakita, pero dili makakita, di mo tuo. So, yung anak mo, pagduha-duha. Ato na bantayan mga igsoon kung ang espiritu sa pagduha-duha mga igsoon, musulod na ang yawa o hunghong na diha kanimo igsoon. Musong mo diha, magsugod ang pagkawalay pagtuo nimo. Labinag ang imong amiga o imong amigo, no? Siguro kay utang kabubuton niya sultin ka, ay kuyo lang ta ba? Ako'y bahala nimo. Nawala na ka. Na-distract na ka. Yeah? So usbon ako mga igsoon, gikinahanglan jud, no, nga atong i-destroy ang pagkawalay pagtuo. Amen. Atong tuuhan. Doon na jud tay Ginoo, doon na jud tay hari. Hari sa mga hari. Siya ang hari sa mga hari. Ano man kini kalibutan na daghang mga hari. Lord of Lords. Sa kalibutan daghang Lord. The King of Kings. Daghang mga kings. So we must not allow the spirit of unbelief ng igsoon. Dili na to tugutan ang espiritu sa pagkawalay pagtuo diri sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kinasayod bata diya sa Book of Hebrews chapter 11 verse 6. Sa giingon diha, but without faith it is impossible to please God. Wala kay pagtuo, ay na lang yun. Hindi yun ka magkapahimuot sa Ginoo. Kaya walay magkapahimuot sa Ginoo gawas sa pagtuo. Kaya ang muduol sa Dios gikinahanglan gayon nga mutuo nga adunay Dios. O gantihan sa Dios ang nangita niya. Amen. Gantihan sa Dios mo ni naganindot sa atong buhing ng Dios.
Kay ang tanan nga mga tao nga nagpangita niya, nagsimba niya, diya sa espiritu sa kamatuoran, iyang gantihan. Dili masaya ang atong pagsimba karon. Your labor will not be in vain. Kay ano man, gantihan niya. Ang nangita niya, ikaw, ningari ka karon tungod kay nagpangita ka sa presensya sa atong buhi nga Diyos. Imong giguba, imong gidestroy, no? Ang pagkawalay pagtuo. That's why, ania ka karon dili. Imong gilig-on ang imong altar. Imong i-prepare ang imong altar. Atong i-prepare, so one day, no? Mahitabo og balik itong mga ingon atong mga panghitabo dinhi sa atong iglesia. Daghan kayo mga tao katong mga pipila ka adlaw pero nawala naman. Wala ma-prepare. Dapat atong i-prepare og maayo gyud. Kung usa ka mananagat, di man ka mo atong dagat nga ang imong pukot guba, ang imong pukot gabok. Di ba imo ba man punaon? Diba, imo ba man ang maayo, tanaw ni mga wanay gubab, tak-tak, kaya na mga isda, inigbunal mo sa dagat, inigdaga nila, sakit, di kagawas. Pero ang imong pukot guba, inigdasmag sa isda, palakos, manglakos lang. So yung naanar mo doon niya na sa espirituhano na itong kinabuhi, daghan kay mga tao, madala, inibong tao nawala ka. Manglakos, wa ma-prepare, wa ma-andam. So, ato i-prepare yun. So, nintag na sa kabuntagon, ubing, itong tulog ang mga puntos, doon na tayo dako kayo nga nakuha na itong mga igsoon. Kinahanglan lang, ato siyang dawaton yun, umayo. Ang Espiritu sa itong buhay ng Diyos sa atong tagsitag sa ito. Kaya naman, pinagi sa itong pagdawat sa Espiritu sa itong buhay ng Diyos, magka-prepare na yun ta sa atong tagsitag sa ka-altar. Nang magkatugod na punta pag-usap sa altar ng guba. Pinagi diha, kung kayo ta, ma-destroy na to ang pagkawalay pagtuo. So ato silang dasigol, mga igso. Magikinahanglan yun. Sa 1 Peter, before ta mo end mga igsoon, chapter 2, verse 9. Apan kamo mao ang piniling katawan, ang mga harianong pari, ug ang balaang nasod. Balaang nasod. Ipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magsangyaw sa mga kahibulungang buhat sa Dios. Gitawag kamo niya gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang katingalaang kayang. Itawag ta. Gikan ta sa kangit-ngit ang ato mga binuhatang sa una. Ngari padung sa iyang katingalahang kahayag. So, gusto sa Diyos. Mga balaang nasod. Pili ta. Aron magsangyaw sa kabilinhon sa kahibulungang buhat sa Diyos. Dire ka na to. Amen. Siguro kung kita nga ani agaron dire, kung wala pa tayo mga Ginoo, sure ko nga siguro, ang uban na to, buhi, ang uban na to, wala na yun, patay na. Pero salamat sa Ginoo, doon na siya plano sa matag usa ka na to. Dodo, bisag taga-dire ang akong kaliwat, akong amahan, taga-dinha, pero dito ko nagtubo sa liti. Kung wala pa'y tawag, wala pa'y plano ang Ginoo na ko, siguro ko araw di ko gihapon para dito. Sa una, magarian ko dili sa una, every January. Marinig, kita dyan may pagi, kung dili may makasakay o dili sa palumpon, matulog binyabang, ngita dyan may pagi, pampot, marikbat to, bugo, aron makatambong, o kaya tinuig po nila nga buluhaton. Santo nila ba? Ari ko pirmi ato, kada tuig. Since 1990s, no? Started. Mau lagi. Enjoy, nigulih lente, pordoy. Guba ang otok, guba ang bulsa, guba ang lawas. So, yun anak. So, salamat sa itong buhay ng Diyos nga makapangutanan ta, usbo na ko, kinsa man dahil ko Ginoo. Nganong imong kong yatiman, nganong imong kong gaalimahan. Unsa man dahil ko para nimo.
Di ba ta makapamalandong ni anak mo igsoon? Ginoo, di wa ko'y grado. Di ka makaana si Ginoo, dili ko ang ngayon, yungit ko musulti. Nga ako, ang sinuntihan, magbalik-balik. Pero ganun ako po man, anak, tayo mga maayo diha, musulti. Na yung mga Inglesero, na yung mga maayo, Taglish diha. Tagalog English, plus Bisaya, ganun ako pa man. Magkapangutan na ta sa Ginoo, sama ni Moses. Amang ko, yungit ko. Ako lang igsuon Ginoo. Yung mga spokesman kay bright kaya ni Mike ni mong tabi. Ako di ko kaya mong tabi. Di ko magdadala. Ginoo, kinsa mo dahil nagbuhat ni mo Moses. Moses, ikaw Ginoo. Sugot lang kay ako rin mo gamit mo. Sugot lang tayo igsuon. Amen ba? Amen. Palo lang kita, umobi lang kita sa atong buhay ng Diyos. So, let us all arise. This morning, mga igsoon, we must establish our personal altar. Kinahanglan dyan atong tuguro ng atong pagsatag sa mga altar. Hintag na sa kabuntagon, mga igsoon, dili pa wahi ang tanan. Doon na ba'y dako kayo kahigayunan? Katong mga tao nga ipakitaan sa gahom sa Ginoo, naingon ba yan? Si Elias ato dito. Kanang tanang tao ni Baal, dakpa. Dakpa ang tanang tao nga nagsimba o Diyos. Gusto niya nga puuhon to niya. Asa iyang ipamatayan pa niya. Di siya gusto magatong mga tawhana makakontaminate pa to. Pero salamat sa Ginoo mga igsoon. Ni atak mo panahon pa ni nato. Doon na pa'y grasya mong igsoon. Reveal your altar. Amen. Pangayo ka karon sa Ginoo nga Lord, akong ayuhon, akong tukuron pag-usab ang altar nga guba nga imong gihatag. Ang altar nga naguba tungod sa buhat sa kaaway. Dili sa akong kinabuhi. Gusto ko Ginoo nga ikaw Ginoo God ang muayo ni ani pinaagi sa akong relasyon diha. Doon ka niya igsoon. Doon sa atong buhi nga Diyos uban sa dako kayo nga pagtuo. Tuohing ang Diyos mo restore o mo bag-o kanina. Unsa ba may mga hidden sins nimo? Unsa ba may mga binuhatan nimo nga naa sa tago igsoon? Tugyan na sa Ginoo. Full surrender to God this morning. Gusto sa Diyos igsoon na i-destroy na niya. Gubuo na niya. Tanang plano sa kaaway sa imong kinabuhi. Gusto sa Diyos. Gubuo niya. Ang pagkawalay pagtuo, doon lang sa atong buhay ng Diyos. Come in faith to God. Hallelujah. Brothers and sisters in Christ, this morning, keeping our altar burning, we need to prepare and reveal our altar. Remove or destroy every kind of unbelief. Ato nang isa likod ang pagkawalay pagtuo. Increase your faith, draw closer to God, so that the Holy Spirit will move us or in our lives and will guide us forever. Father God, thank you God. This morning, God, salamat Ginoo sa mensahe ihatag ka na mo, O Diyos. Ang mensahe, O Diyos, Lord God, ikaw matuod nga Diyos, ikaw ang Diyos nga mong isimba o gialagaran, O Diyos, sama usab ni Joshua, din iyang gihatagan, Ginoo, Lord God, o warning o saad ang mga tao nga iyang giingnan, pagpili kamo kanong adlaw o kinsa inyong alagaran. Gaingon si Joshua, kay alang ka nako sa akong pamilya kami mga lagad sa Ginoo. Lord, ani ang matag-usa ka namo, kami mga lagad diha kanimo, O Dios, usa may moabot sa among mga kinabuhi nga mga kasakitan, mga kayuhan o mga panalangin man, Ginoo, amo kang pasalamatan o pasidunggan.
ikaw among tugyanan sa among mga pagpasalamat ug mga pag-ampo nining tagna sa kabutagon. Kanimo ang tanan dungog himaya ug pagpasalamat. Jesus. Amen. Amen. Tungod sa Papa.